Hi guys, bali topic ngayon is about trigonometry. And alam nyo ba, yung trigonometry, galing talaga siya sa circle, hindi sa triangle. Alam nyo ba yun? Although yung pangalan niya, di ba, trigo, halos triangle. Pero bakit ko naman nasabi na sa circle? Kasi ganito yan, umpisa, mag-drawing muna tayo ng circle, no? Okay, yan. Ito, theta, and assume natin to na 1, kumbaga 1 unit circle. Okay. So, yung red na yan, di ba sine yan? Sine theta, di ba? 1 sine theta. So, sine theta lang. Yung blue naman, ito lang itong blue na to Yan, yung ganyan lang. Cosine yan, di ba? Cos, white na lang natin siguro. Cos theta, or cos na lang. Diba, ganyan yan, guys. Tapos, alam nyo ba, na itong mga to, tan, ito naman, cot, ito, secant, ito, cosecant. Yan, ganyan, hanggang dito. Tapos ito naman, yan, hanggang dun. Tapos ito, hati. Alam nyo ba na yan yung mga trigonometric function natin? Ganyan yung placement nila. Try mo natin pakita kung bakit naging cot ito. Focus yung cot muna, no? Paano naging cot yun, guys? Yung cot na yun, ito di ba theta to? Itong part. Ito, tawagin mo natin tong alpha, no? Alpha. So, kung theta to, magmi-mirror yan. Ibig sabihin, theta rin to. Diba? And since right angle to, ibig sabihin, theta plus alpha is 90 degree. So, complementary sila, di ba? Since ito, 90 degrees to, and theta ito, obviously, this is alpha, di ba? And alpha yan, 90 degrees din ito. Ibig sabihin, ito naman, theta. Okay ba? Okay ba yan? So, kung theta yan, edi pwede natin na i-isolate muna tong part na to na triangle. Okay? Yan focus muna dyan. Ngayon, ito cosine. Itong part na to, yung line na blue na yan. Itong blue yung blue. Ito D muna. D muna yung tawag natin. And diba, D sin theta is equal daw sa cosine theta. Ito yun, yung length. So, sabihin yan pala, D is cosine theta over sine theta. Ano ba yan? Cos over sine, that is cot theta. Di ba? So, tama pala yon. So, na-prove na natin. Bale, ito is cot theta. Okay ba? Dito naman tayo. Ito naman yung D natin. Yan. D natin yan. Diba, again, this is alpha. So, ibig sabihin itong part na to nga angle, theta yan. Okay? So, kung theta yan, ito naman yung alpha. Dito tayo magpo-focus na triangle. Dito. Okay? Diyan. Tapos, ito may sine. So, sabihin niyan, d cos theta is equals pala sa sine theta. Ito yan, diba ito? Hypotenuse yan. Ito naman yung theta. Diba ito yung cosine ng d? Yan. So, d cosine pala is sine theta. So, d is sine theta over cos theta, which is tan theta.
Okay? Okay, so tan pala yan. So, isa-isa na natin na-prove. Tan theta. Okay ba? Now, saan naman tayo? Dito, try natin to. Itong length na to. D natin yan. So, focus naman tayo sa triangle na to. Okay, ito yung right angle natin. So, pwede na D, di ba ito yung theta? Ito naman yung opposite side niya. So, sin yan. D sin theta is tan daw. Tan theta. Kasi na-prove na natin yung tan eh. So, D is tan over sin. Ano ba yung tan? Di ba? Sin over cos. May over sin ulit. So, naging cancel. Bali, magiging 1 over cos na lang. Ano ba yung 1 over cos? Di ba secant? Di ba? So, sabihin, okay. So, yung D pala na yan, ito. Secant pala to. Dito naman tayo. Okay? Di pag dyan, dito naman tayo mag-focus, oh. Yan na triangle. Ito naman yung right angle natin. Okay ba? Ito yung D again. Bali D, cos. Dito yung theta natin Diyan yung theta natin. D cos theta is ito. Ito yun. Ito yung cosine niya. Diba? Ito yung hypotenuse niya. Ito yung adjacent niya kasi nga dito yung angle. Okay? Cos theta is cot theta naman na na-prove na natin. D is cot over cos. Ano yung cot? Cot is cos over sin. Pero over cos ulit. Cancel ulit. So, magtitira is 1 over sin na lang. Ano ba yung 1 over sin? Diba? Cosecant. Okay, so cosecant pala ito. Yung length na yan. Pero ito guys diba sabi ko kanina, galing siya circle. Ba't puro yung ginamit ko, puro naman triangle? Oo, tama yon. Kasi, yung trigonometric function, galing siya sa circle, diba sabi ko? Yung triangle, yung nagpo-prove ng value or ng ratio ng kada trigonometric function. Okay? Kunwari, sin 30 is 1/2. Diba? Which is 0.5. Na-notice nyo ba, yung mga value ng sin, cos, or ano man dyan, yung pinakamalaki lang is 1. Like, sin 90 is 1. Kasi nga, puro sila ratio. Gets nyo ba? Naging 1 lang. Unless, kung ito na, like, magiging cosecant 30, natural magiging 2 yan. Kasi ito naman yun eh. Ito naman yung pinag-uusapan natin doon. Pero, dito na part, ratio siya kasi nga, nasa loob tayo ng circle. Kumbaga, yung triangle ay nagpo-provide lang ng value, which is ratio, ng kada trigonometric function. While yung circle naman, siya yung nagpapakita ng behavior ng isang trigonometric function. Kasi alam nyo ba, itong triangle na to, yan. Pwede yang lumipat dito. Okay? Ay, sorry. Dapat maging yan, tangent dyan. Pwede yang lumipat dyan. And, ipapakita ko yon kung bakit yon nangyayari. Well, dyan guys, tingnan nyo. Diba? Kahit ilipat ko yung yung angle, tingnan nyo sa kaliwa, yung A, yan yung angle. So, kahit ilipat man natin siya sa quadrant 2, quadrant 3, or 4, yung tangent, yan yung violet na line. Kumbaga, siya yung malapit palagi sa may x-axis. Tapos, yung green naman, yun yung cot. Malapit siya sa y-axis palagi. Okay? Bali, yan yung relation talaga nila. No? Yun lang. Sana
matandaan nyo yan and makatulong din para at least ma-visualize nyo yung kung ano ba talaga yung nangyayari sa mga trigonometric function natin. Kahit mag-iba-iba man yung value ng angle. Now, focus tayo dito. Di ba napakita ko na lang na doon talaga galing and yung behavior nila nagbabago-bago based doon, no? Tsaka ito, i-prove din natin gamit naman ng values. Okay? Ito kasi, ginamit natin yung ano lang derivation. Kumbaga, galing sa, dahil lang sa pag-prove ng tan, ng cot, na-prove natin sila by doing trigonometry. Diba? Ito naman, doing, distance. Okay? And this is, yung theta dyan is 60. Okay? Theta 60. Tapos may mga value na, di ba? Pwede nyo rin yung check. Like ito. This part is cosine 60. Cos 60. Then, comma. Sine 60. Okay? Yan yung mga value nila. Kasi tama naman, cosine 60 is 1/2, 0.5. Ngayon, i-check natin kung tan ba talaga ito. Yung length na yan. Kung tan 60 ba talaga siya. Diba? Try natin. Consider mo natin siyang D. Okay? D is, di ba meron tayong formula na distance formula? Which is y2 minus y1 then squared plus x2 minus x1 squared. Okay? Yung 2 natin, siguro ito na lang. Tsaka ito yung 1 natin. Okay? 1. Bali, yung y1 is 0. Minus, y2 pala is 0. So, yung y1 natin is 866. Or, sulat na lang natin, no, para accurate tayo. Na sine 60. Yan, para accurate tayo, guys. Mamaya na lang yung square root. Plus, okay, x sub 2. So, 2 minus, ito naman, which is cosine 60. Squared natin. Yan. Ano yung equivalent niyan? Calculate natin. Square root sine 60 squared plus, hindi ko na nilagay yung 0 kasi 0 naman, 60 squared. Ano yung sagot? Square root 3. Diba? Yung D pala na yung square root 3. O try naman natin kung ano yung value ng tan 60. Check lang. Tan 60. O diba tama? Parehas. Square root 3 din. Diba? So, sabihin yan, tama rin. Okay? Gusto nyo, check na rin natin yung yung second. Kung bakit naging 2 lang. O, kita nyo? 2 lang yung second. Yan, check ulit natin. Again, yung second is 1 over cos. Pero 60. O, naging 2 lang. Kita nyo ba? Naging 2 lang yung sagot, which is tama. So, yan yung relationship ng mga trigonometric function kapag nilagay nyo sila sa isang unit circle. Okay, another. Bakit natin tinatawag na unit circle? Kasi nga 1 yung ginagamit natin na radius. Kasi kung 2, ang pangit nun mag-derive. Imagine, 2 ito. So, sabihin niyang cos na yan, hindi yan cos lang. Dapat 2 cos. Yung sin naman, magiging 2 sin. Ang pangit nun, nagde-derive tayo ng mga identity. Tapos nilalagyan pa natin ng constant. Okay? So mag-stick muna na tayo sa 1 para ma-simplify yung ginagawa nating mga identity. That's why gumagamit tayo ng 1 and tinatawag natin yung unit circle. Okay? Yan yung mga relationship nila. I hope may nakuha kayo, no? Yun lang.